So yun guys, restore ulit. Isang Japanese kitchen knife. Ang tawag ata dito Deva. So pag-aari ito ni Rodel Templo. So, intro muna. Kasamang i-restore niyan ito. Galing naman tong south. So hindi ko nasasabihin kung kaninong gawa to, pero siguro sa mga collector dyan alam nyo na kung kaninong gawa to guys. So ang i-restore pala dito, hindi ko pa masabi sa may-ari, pero ang napag-usapan lang sana yung blade lang. Kaso yun nga, yung scabbard niya dito sa may bandang spine nagbubutas na. Ito yung dahilan niyan guys. Sige, Bok, bunutin mo. Ito yun. Putulin yung dulo. And ito. Ang mangyayari lang sana dito sa isang to. Ang mangyayari lang sana dito guys, magsusubo lang kami. I-repeat lang namin to, yung mga ang tawag niyan dito sa amin, lukim. Ito. Lukim. So ang gagawin lang sana namin, ayusin lang sana namin 'yan. Ang gusto sana nung may-ari, baklas lahat. Sabi ko, kung babaklasin lahat, para na rin tayong gumawa ng bago niyan. Kasi kaya rin namin gumawa ng ganitong forma. Kasi yun nga, itong handle tsaka scabbard, bagay sila. Yun nga, ang mangyayari, baka gustuhin ng may-ari na palitan ng scabbard kasi ito nga nagbubutas na. So, antayin ko pa yung tugon ng may-ari. Sa ngayon, ito muna. Yun, yung lukim na yun. Ito naman, sabayin natin to sa video. Mag-restore tayo ng Japanese kitchen knife. May mga kanji pa yan, kinalawang lang. So let's go. Yan, maglalagay na tayo ng anti-sunog mechanism. Anti-sunog mechanism, tela lang naman. So yun guys, mukhang mabubura yung kanji nya. Nahabulin kasi natin itong mga anek-anek na to, chisel edge. Ang tigas niyang guys, ang tigas niyang i-belt sander. So tanggalin muna natin yung tigas niya. Masyado na siyang matigas. So yan, papabayaan muna natin yan dyan lumamig guys. Tsaka natin tirahin ng matindi. So yun guys, habang nagpapalamig tayo ng bakal nun, kumuha na tayo ng sungay para sa ferrule ng kitchen knife na yan. Kunwari nagpipili lang pero hindi na.
Yan, ito. So, susubuhan na to guys. Tinagusan to ng arag, ng tang niya ata, or butas, hindi ko alam. Susubuhan na guys. So yan, nilublob na yung handle guys para hindi you know. Ay, ilalagay mo na. So yun guys, ito nga yung pang ferrule na gawa ko. So iniisip ko kung sagad or hindi. Pero sasagad ko kasi kakaunti yung matitira. Hindi na rin kasi kami magdudugtong guys. Ang mangyayari dyan, papahabain namin ng konti, pipigain namin ng konti itong tang para humaba ng bahagya. Tapos mag-ferrule tayo ng sungay. Tapos pin tayo sa pinaka-handle ng kahoy para wala nang bitawan. So yun guys, eto na, yan. Pag sinabi pang wala kang subo, grabe na yan. Kitang kita na yan. Walang subo. So yung sabi ng may-ari guys, linisin nilang daw to, and ito takpan na lang to ng, basta gawa na namin ng paraan para matakpan. So yun, basic na yan. So yun guys, sa handle pala hindi naman kasi ito pagos, hindi siya pantay. So mangyayari dito, para hindi mabunot, maglalagay tayo ng pin. At isa lang dito. So yun guys, palit handle na lang pala. Kasi hindi talaga, hindi kaaya-aya, yan o. Hindi kasi sentro siya guys. So palit handle na lang. Let's go. So yun guys, hindi talaga to pwede. Wala pang 3 inches yung tang nya. Maliit lang oh. So dugtong. Yan yung plano guys. Ano siya, ipapakain natin sa letter Y na bakal. Yan, Willis din yan guys. Ito Willis to. Ito na yung kitchen knife. May mga hinahabol pa akong spot ng galawang pero konti na lang. Okay. So yan na guys, nadugtong na and pipit-pitin na. Pipit-pitin pa yan. So yun guys, mahaba na yung tang. Yung sa handle baka gayahin na lang namin yung una. Yung kitchen knife naman may mga spot pa ng kaunti na lang nakalawang ano. Konting-konti na lang yan. Ito. Baka hindi ko nahabulin kasi ninipis lang lalo ang bakal. Laban na yan. So yun guys, umulan ng napakalakas.
Nagkaplano na ako ng handle nito. Yan, sungay. Tapos ang nalagay natin pinakakahoy niya, marabikal guys. Itim na kahoy. So yun guys, nalinis na rin to. Proceed na tayo sa pagsusubo. So sana guys wag gumalaw. Kasi pag gumalaw, patay ang naglason. Yan ang subo. Yan guys. Yan ang braso. So ito na yung guys, magiging scabbard nya, magiging saya. So yan, marabikal din. So yun guys, eto na, nag-scabbard na ako, tsaka nagbabawas na rin yung handle. Di ako nakabidyo kanina, narobat yung cellphone. Naglagay ako ng counting twist. Pinaipitan ko ng buto ng baka yan. So ganit, siguro magpipin na lang ako dito. Haba naman yung tang niyan, ganyan no. Pwedeng ganun. Pin na lang dito para wala nang ayawan. Nakakanal na rin ako dito sa scabbard nya. So yan, bawas-bawas na lang. So ito nga yung ano guys, dulo ng albino, dito yan ilagay. Hindi na rin sana kailangan kasi hindi naman yan nahuhulog oh. Pero dagdag ano kasi yan, dagdag forma. So yun nga siya guys, yan, ganyan yung magiging itsura nya. Tinastasan ko lang ng bagya para komportable yung pagbubunot. Iikot lang ng bagya. Yan o. So finishing na. Na-finish na yung scabbard. So dito naman tayo sa blade. Lilinisin at papatalasin, hahasain ng malupit. Yung isa ayun, sinusukat-sukat. Saka maglalak yan dyan, ilalak na yan guys. So yun guys, mag-aasa na tayo. Ang gagamitin kong asaan, ito. And ito yung pang huling yugto, buragwis. Naglalak na rin pala siya ng dulo. Ayan. So yun guys, yung kitchen knife okay na. So ito naman, dito naman tayo. Naglilihan na ako nitong scabbard niya para luminis. Yung butas wala na guys, ayun na. Nilamon na ng sistema. And magre-repolish na ako dito. Yung sa handle guys, parang dati lang din yung design niya, pati yung ukit ginaya namin. Tapos hindi na ako maglalagay ng BOB.
Para hindi naman magmukhang inangkin. Baka sabihin ni pakukos niyan, porket ni-restore nyo, inangkin nyo na. So hindi guys, kamukhang kamukha pa rin lang dati, pero naging sungay lang siya and tumagos yung ta. Pero yun, gawang Mindanao pa rin yan, na may halong gawang Bicol. So, tapos na yung scabbard guys, dito na tayo sa blade. Yan ang subo, kitang kita. So yan na siya guys, yan na sila, tapos na. Ang ganda ng pagkakahandle guys, oh. Parang yung sistema kasi guys, purong itim tapos na haluan ng puti sa gitna. So maganda. And sa talas, medyo matalas na rin to guys. Yan. Medyo matalas na rin siya. Tamang ano lang, tamang talas lang yung baon. Yung scoured niya, yan. Maulan kasi sa labas, kaya dito tayo sa loob nag-video. Purong marabikal siya. Tapos nilagyan ko na rin ng copper pins para siguradong hindi na ayaw. And lagyan ko muna ng lagyan ko muna ng oil. Dex oil nga pala guys gamit ko. Pero minsan petroleum jelly. Ako yung natatakot mahiwa eh. Yung petroleum jelly kasi guys, makapal. Yung ganitong oil, manipis. Pero goods din. Naka chisel edge. Yun o. So yan na siya guys, yan ang na-restore natin. And yung albino na pang pin dito. Yan yung kabilang butas niya guys. Yun o. So yun, natapos din. And yung isa okay na rin to. Yung scabbard niya parang bago na ulit eh, no? Nahirapan ako nito magliha kanina kasi varnish yung gamit pala dun sa yung unang finish nito. Varnish, yung natural na kulay. Pinalitan ko niliha ko tapos nilagyan ko ng ng clear lacquer. Smooth lang talaga. So maglalagay na rin tayo ng oil. So yan siya. Poging-pogi guys. Yung handle niya gayang-gaya yung yung dati na handle.
Gayang-gaya oh. Naging brass lang yung dulo kasi tagos na yung tang. And yung dito, pasok na pasok pa rin yan oh. So yun. Pauwi na to ng Cagayan. Kasama si Puti. Ito naman guys, si Puti. Ano? Iskopli na yung ano niya, yung bakal. Tapos naka-albay na yung handle. Ano? So yun. Pauwi na sila ng Cagayan de Oro. So yun guys. Thank you.